amazing day! Oh, ayan ha, napa-emote kayo sa ating awitin for today's video. Ha? Thank you so much at sana nagustuhan niyo po ang ating song for today. Pero ayan, magandang hapon mga ka-matchmade. Yes, Sunday po today and 2:30 na naman po. Oras na naman ha, para sa 2 oras na kiligan sa radyo at telebisyon. Eto na nga ang Matchmade. At kayo po ay nakikinig at nakatutok sa Radyo 592.3 True FM. Dito na tayo sa totoo at sa 1PH Teleserbisyo para sa Pilipino. Ako po ang inyong makakasama, ang inyong DJ Diva ng Bayan, Anna Ramsey. This is your radio show na tutulong na humanap ng kapares ng inyong mga pusong nalulungkot, nalulumbay at walang makausap. Naku po, eto na, kami ang bahala sa inyong tumulong maghanap ng forever and ever. Ay, ang tari na may forever and ever and ever and ever. We will match it up. Dito lang yan sa programang Matchmade every Sunday. Ito na nga po ha, may mga bibisitang mga uhaw sa pag-ibig, sa pagmamahal. Kaya naman dito sa ating Matchmade booth ha, ang goal natin ay may ma-match sa ating Heart Hunter of the Day mula sa mga inimbitahan nating Cupids na sasabak sa ilang malupitang tanong ha sa ating mga Cupids para naman ma-impress ang ating Heart Hunter. At syempre, sa dulo nga po ha, ang may pinakapumuntos na Heart Hunter ang talagang magwawagi at magiging winner sa puso ng ating Heart Hunter. And syempre, napalunok pa ako. Tuloy-tuloy lang po and don't forget to use our official hashtag for today. Hashtag Matchmade LDR. As in, long distance relationship. Ayan ha, hindi latest drink ha. Ayan, hugot na hugot ang feels natin today. At syempre, eto na ha, kaway-kaway din sa lahat ng mga lumalaban para sa pag-ibig. Sino yon? Ikaw yon. Aminin mo, ikaw yon. Yes! Oo. At syempre, speaking of LDR, eto na nga, ang LDR kasi, para yan sa mga taong strong talaga, no? At dito kasi sa ganitong klase ng relasyon, dapat merong strong foundation. Yes, di ba? Kasi nga, hindi madali ang LDR. It's not for everybody, ika nga, no? At ano ba? Meron kasi yung mga factors. Ang isa sa factor na yan, guys, is yung longingness natin, di ba? At dyan pumapasok o naaayon yan sa love language natin. Kung napupunuan ba ang ating love language, o di ba? Ano-ano ba yan? O, nandiyan ang words of affirmation. Unang-una na yan. Well, kaya yan. Kayang ilaban yan, no? Kung long distance relationship. Kasi meron naman tayong mga technology ngayon na pwedeng mapunuan ang ating words of affirmation. Ang gifts, di ba? Pagka nandyan na yung anniversary, magme-message ang jowa ninyo, "Hi babe, meron akong padala dyan of flowers." Kilig-kiligan naman ang peg natin dyan, o di ba? Kayang ilaban yan, mapupunuan yan. Ano pa? Quality time. Medyo mahihirapan tayo ng very light dyan kasi lalo na kung magkaiba ang time zone ninyo, di ba? O napaka-busy ng schedule, di ba? Mahirap magtugma ang inyong oras. Ano pa? Ano pang love language yan? Siyempre, meron din tayong act of service at physical touch na medyo ito talaga very challenging dahil nga, di ba? Minsan gusto natin ng lambing, minsan gusto natin ng yakap, di ba? Minsan gusto natin ng cuddle. Lalo na kung ikaw yung clingy na tao at gusto mo yung mga ganyang bagay na yan, medyo mahihirapan tayo. At pag hindi napunuan yan, diyan lumalabas ang misunderstanding at pwedeng mag-lead sa hiwalayan. Naku po, wag naman ha. Pero ito,
Ang target natin dito ha sa ating programa, ayan mga ka-matchmate, makapagbahagi din syempre ng aral at tulong ha sa mga nangangailangan at gusto nang mag-move on at mag-move forward sa buhay pag-ibig nila. Yes, ipupush natin yan. Pero ang tanong natin ha sa ating mga ka-matchmate, eto, nasubukan nyo na ba ang LDR at long-lasting tuloy ang long-lasting relationship? Charot! Long distance relationship. Ayan, nasubukan nyo na ba ang magmahalang tawid dagat, tawid himpapawid na klase ng pagmamahal? Ako kasi kung tatanungin nyo, sa totoo lang, hindi ako masyadong pang LDR. Clingy kasi ang pagkatao ko. Kung pwedeng idikit ko sa braso ko everyday. Sobra naman. Napaka-OA. Hindi, mahirap para sa akin, no? Sa personalidad ko kasi, ang gusto ko lagi ko nakikita, yung taong mahal ko. Mahirap naman kasi talaga ang LDR. Kailangan nga dyan ng matinding pundasyon. Sabi ko nga sa inyo, kailangan very strong ka. Ako kasi tamang strong lang eh. Very strong kasi ako pagkatabi ko siya. Charot-charutan. Well, kagaya nga na sinabi ko, it's not for everybody. At eto na nga ha, mga ka-matchmate, mga kapatid, kasama ko ngayon ang ating heart hunter from May Kawayan. Uy, kaway-kaway ang mga taga-Bulacan dyan ha. Siya po ay 27 years old at ipakilala na nga po natin si Ellen Torres. Hello, Ellen. Kaway-kaway ka dyan? Hello. Bakit parang naiiyak ka? Hindi pa tayo nagsisimula, ha, Ellen, ha? Hindi, very interesting ang story ni Ellen. Pero bago ang lahat, gusto muna namin na malaman ang iyong background. Background check, ganon. Ano ba ang pinagkakaabalahan ni Ellen? Ayun, isa po akong medical secretary sa hospital sa May Kawayan, Bulacan. Okay. Tapos, ikaw ay pumapag-ibig. At ito ay LDR na klase ng pag-ibig. Yes po. Ikwento mo naman sa amin yung storya mo. Ayun, nagkakilala kami nung last April 2024. Uy, napaka-fresh pa nito, ha? Yes Kaya naman pala parang medyo naluluha-luha ngayon si Ellen, ha? Okay, April, nagkakilala kayo. Paano kayo Yes. nagkakilala nitong guy? Bali, nag-download ako ng app na lang, Mate. Okay, Sa dating app kami nagkakilala. Dating Yes app. po, dating. Kayo ba dyan mga kapatid, nakagamit na ba kayo ng dating app? Nasubukan nyo na ba yan? Ako kasi personally, hindi ko pa nasusubukan. Ikaw, first time mo din tong gamitin? First time ko siyang i-download nun. Pero marami na akong naririnig na sa mga kasamaan ko na meron sila nun. Kaya parang naengganyo din ako na magkaroon ng kakilala. So ikaw, ito ba yung may mga pa-swipe-swipe? Yes, meron. So Swipe. maraming nag-swipe sa'yo? Marami. Kasi Haba naman ang hereret natin. Maraming nag-swipe. Oo. Ilan ba yung naka-LDR mo? Kasi, di ba, LDR tong naging relasyon mo? pangalawa siya, bali dalawa lang. Pangalawa. So, ilang beses ka na nabiktima talaga, no? Ilang beses mo na na-experience ang LDR? Dalawang beses. Hindi ka pa nadala. Pumangalawa ka pa. Ngayon nag-end itong pangalawa, baka pumangadto ka pa. Oo. Pero okay, yung una munang naging relasyon mo, LDR din to, gaano katagal to? Umabot yun ng 6 years. 6 years? Ang tagal, ha? So, paano mo napatagal ng ganong katagal yung isang ganong klaseng relasyon? Kasi meron akong assurance sa kanya na ako lang, tsaka mahal niya ako. Pareho nakikita ko yung account niya, ganyan. Tapos pumupunta naman ako sa kanya, kaya may time pa rin na magkita kami. So, kagaya ng nabanggit ko kanina, napupunuan yung love language mo. Ganon. Okay, so nakukumpleto. Nakukompleto siya. Kahit papaano. Kaya nagtagal ng 6 years. At saka sumunod ka rin sa kanya, tama ba? Sumunod ako sa kanya. Ay, talaga naman. Ang nagagawa ng pag-ibig, tatawirin kahit saan pa man yan. Oo. Pero saan mo nga ba nakilalang itong unang nakarelasyon mo ng malayo? Online din. Online? Ay, talaga suki ka ng online, ha? Oo, alam nyo na, yung mga hindi makahanap ng dawan, bukod dito sa Matchmate, pwede sa online. O, diba? Oo, so online din.
Paano? Facebook? Sa Facebook. So, walang mutual friend? Ano to, biglang Oh, nag-chat? wala. Bigla siyang nag-chat, Ang oo. tapang mo, ha? Kasi, di ba nowadays, parang medyo mahirap magtiwala. Ako personally, medyo mahirap ako magtiwala, lalo na kung nakilala mo lang online. Yes. Di ba? So, paano mo na ibigay yung trust mo? Proseso ba ito? Oo, balang nangyari kasi noon, nagme-message kami, nagkakamustahan, ganyan. Nagtatanungan ng information, ganyan. So, nag-background check din ako. Na nakita ko... Detective ka din, ha? Okay, background check. Tapos, Pareho pala kaming taga may kawayan lang din. anong unang message niya sa'yo? Naaalala mo pa? Ang weird ng unang message niya sa akin kasi ang tanong niya, saan yung profile picture mo? Ganun. Yung unang tanong niya. Talaga? Kasi- Sinagot mo? Siyempre nakita ko na yung background niya eh. So parang, ay, ang high-end nito, parang ang expensive ng lalaking to. Eh, niyabangan Ikaw ko din naman siya. talaga naman. Nadali ka agad dun sa pa high-end eh. So ano yung nagtulak sa'yo para talaga sagutin mo yung unang message? Parang feeling close agad siya, ha? May itsura siya, kamukha siya ni Ding Dong Dantes. Ay! Ang haba ng buhok mo, parang natatapakan ko ngayon. Excuse me lang. Okay, so let's admit, no, mga kapatid, talagang may factor agad yung physical na Yes, itsura. yes po. Oo, yan ang una nating talagang nakikita. Hindi naman natin nakikita agad yung pagkakita mo sa tao. Ay, ang bait niya. Kita mo yung panloob niya agad, di ba? Ganun. Hindi ganon. Ganun. So meron talagang edge agad yung panglabas na anyo. Yes, ganun. Okay, so nag-proceed doon sa unang question. So, ayan ha, interesting si LDR1. Oo, yung ating, yung una mong minahal na LDR. Okay, pero ito, kasi since fresh na fresh talaga siya, itong nakarelasyon mo, si LDR number 2, ikwento mo sa amin, bakit ka pa umulit ng LDR? Kasi feeling ko nasa LDR ang true love. Ay, talaga? Yes, Naniniwala? Bakit naniniwala yan ang ako. pinaniniwalaan mo? Kasi mas na-challenge ako, doon mo mas malalaman kung gaano ka talaga ka-interesado doon sa tao, tsaka kung gaano kanya kamahal. Doon mo makikita na may challenge siya eh. Ganun. Gusto mo na china-challenge Parang ka wave, talaga, ha? ganyan. So gusto mo yung mga ganong klase ng pag-ibig. Okay, so eto, April 2024, nakilala mo siya. Gaano katagal nag-last yung pagmamahala ninyo? 3 months lang siya. Saglit lang talaga siya. Saglit lang talaga siya. 3 months. Sa 3 months na yon, masasabi mo ba na talagang malalim yung pagsasama nyo? Siguro malalim kasi mas mabilis akong ma-inlove talaga. Yun yung problema sa akin. Mas mabilis Problema akong mo na-fall. yan, no? Ang hirap din niya. Ang hirap na mabilis ma-in-love, no? Pero mabilis ka makamove on. Hindi din. Ayun, ang mahirap. Okay. So sa 3 months na yon, paano ba? I-describe mo nga sa akin itong si Guy. Ito ay taga saan? Taga Japan. Uy, Japanese. Okay. So, i-describe mo nga sa amin itong si Japanese jowa. Kamukha niya si Lee Min-ho. Lee Min-ho! Ang taray! May picture ka ba dyan? Yes, meron pa akong Huwag mo ipakita ha, baka biglang ma-shout out natin yan dito. Biglang, send mo na lang yung link sa kanya. Patingin nga, patingin. Lee Min-ho daw mga kapatid ah. Oh, Lee Min-ho ha, ang peg niya. Oo. Eto, ano yung itatawag natin sa kanya para naman, syempre, meron tayong pangalan para sa kanya? Kosuke. Kosuke. Kosuke talaga yung pangalan niya or... Kosuke, pero pagka binasa natin. O, di ba sinabi na rin niya yung pangalan? Shout out to you! Kosuke! Kosuke? Kosuke. Shout out na talaga natin. I-send mo na lang tong link sa kanya. Sabihin mo, pinag-uusapan natin siya. Kosuke. Okay. So, ano yung reason, bakit ka na-attract sa kanya sa online pa lang, na feel mo na okay? Kasi sabi mo, ang daming nagsaswipe sa'yo, pero bakit siya ang talagang pumukaw ng attention mo? Siya yung unang nag-message sa akin na, hi, ganun. Tapos sabi niya, inintroduce na agad yung sarili niya na nagpunta na ako ng Pilipinas, ganyan. First message yan agad ang yun sinabi agad yung niya? sinabi niya. Parang nagpa-impress agad siya sa akin. Tapos pinakita niya yung Taray. tumutulong siya sa Tondo, sa mga bata. Ang taray, first message, tumutulong ako sa Tondo. Ito na yung mga natulungan ko. So, yun agad. Yun yung sinend niya Pa-impress. Ito naman talaga mga lalaki na to. Kayo talaga, ha?
Kayo talaga unang message, yun ang Yun yung bungad. una ng sinunod. So, syempre, ikaw naman, wow, matulungi yan. Oo, ganun. So, ako tutulungan niya talaga ako every time mangangailangan ako. Ganon. So, naantig ka agad doon sa ganon Kasi klase. ako, tumutulong din ako. Pag may nakikita akong street children, homeless, ganyan, bibigyan ko siya ng food. Ang buti So parang, naman ng same puso. vibes kami nito, ganyan. Maawain, ganun. So, kinuwento niya lahat na nagpunta siya Ako dito. nangangailangan ako. Pwede ba ako sa iyong makayano? Pwede mo ba ako tulungan? Hindi. Okay, so parehas yung puso nyo na nandoon sa pagtulong. Kaya pagtulong. parang na-attract ka kaagad doon sa unang message. So ang haba ng message niya, in-explain niya agad ang mga ginagawa niya sa Sinend niya lahat buhay. ng picture na nagpunta siya dito. Talaga. So sabi mo, okay, legit. So anong mga ginawa mo para talagang malaman mong legit ang taong ito? Nung una siya yung mas madalas mag-message sa akin. Kahit hindi ako mag-reply, nag-message siya, nag-good morning. Parang interesado. Pakiramdam ko, ano siya sa akin. Gusto niya ako, ganun. Kasi siya lang din yung in-entertain ko sa lahat ng nag-message dun sa app na yun eh. So ikaw nagpa-hard to get ka ba? Parang pag nag-message siya, sabihin mo, ay, mamaya na ako magre-reply, baka sabihin niya, atat ako eh. Ganon. May mga ganon ka ba? O talagang good morning agad, few seconds lang? May pagka-atat din, ganun. Ay, atat ka rin eh. No, gigigil din ako sa'yo. Okay. So ibig sabihin, nagkakilanlan kayo, nagkakwentuhan na kayo. Oo. So doon sa pag-uusap niyong yon, ano nang nangyari? Dun sa pag-uusap namin na yun na nag-decide siya na pumunta siya dito. Pero bago siya pumunta dito, nag-research ako tungkol sa kanya. Okay. Tama naman yung ginagawa mo na meron ka talagang pagre-research to make sure na legit. Yes, ganun. Oo. At hindi siya masamang tao, no? Oo. Pero eto, bago pa tayo magkakwentuhan at marami pa tayong chikahan na magaganap kasama si Ellen. Nako, eto na, huwag kayong bibitiw. Nako, more kwentuhan pa to. Huwag kayong aalis. Magbabalik po kami. Dito lamang yan sa Matchmade. Let's go. At lalo pang mas magiging interesting ang ating kwentuhan at para pag-usapan pa ng mas malalim ang LDR. Ito na nga, makakasama pa rin po natin si Doc Camille Garcia. Welcome back po dito sa Matchmade, Doc. Hi, I'm back. Thank you so Yes. much. Magandang hapon, DJ Ana. Hello. Nako, eto nga, Doc. Nako ha, usapang LDR. Ang hirap nun, no? Pero sa tingin mo, meron talagang tao na pinipili talaga nila yung LDR? Oh, actually, yung iba talagang kinoconsider ang LDR for reasons na meron tayong tinatawag na circumstantial necessity. May bago na naman tayong natututunan dito. Okay, ano yung circumstantial necessity? May mga tao kasi talaga ang iniisip nila career options muna. So at least kung LDR ka, hindi magiging sagabal yun sa yung mga career moves mo, lalo na kung you're up for promotion or talagang masyado kang busy tao. Kasi maiintindihan niya kung bakit ganito yung relationship natin. Mas magkakaroon lang ako ng quality time sa'yo. Hindi yung sobrang mayat-maya, tatawag, mayat-maya, yung mga ganon. Next, may mga pagkakataon din dito sa atin, lalo na sa Pilipinas, na palagi ang option natin ang tinutulungan pamilya. Totoo. So, syempre, pag tinutulungan mo yung pamilya, parang hindi mo masabi na, ay, kasi kailangan ko pantulungan yung pamilya ko, kaya kinakailangan na ito, priority yon. Although, gustong-gusto ko yung sinabi kanina ni Ellen na importante din talaga yung nagiging stronger ang relationship mo because of the communication involved. Kasi doon nagbi-build yung trust. Kaya yung iba, pag sobrang meron tayong sinasabing gift of gab na sobrang magaling magsalita at bolero, mapapagustuhan, mamahalin mo talaga yung taong yun. Parang sabihin mo, parang, oo nga, ito na nga. Parang ganun, kilala ko. Parang kahit na for a short period of time, yung mga sinasabi niya, mas naiengganyo ka at na-encouraged na sagutin mo yung taong yun. Naku, shoutout sa mga bolero dyan, ha? Yung mga mabulaklak ang mga bibig, ay, naku, grabe na kayo. Oo. Pero ayan, mas siguro, Doc, I feel like mas na-challenge sila and mas natetest, kumbaga, yung love sa isa't isa. Kaya mas pinipili nila or okay lang sila sa LDR. Totoo yun. Dahil kasi, alam mo, mahirap talaga yung sinasabi mong
gusto mo yung LDR. May positive effect siya, pero yung negative wise, parang, alam mo na, etong taong ito, bakit LDR? Kasi siguro isolating itong taong to, may pagkamalungkot, and basically, napaka-introvert. So, hindi niya kaya na, mas gugustuhin niya o kausapin niya ganito lang virtually. Kasi hindi siya yung tipo ng tao na lalabas kayo, pupunta kayo kung saan-saan. Mas gusto niya yung napaka-ganitong intimate yung relationship. Pwedeng virtual lang yung dating. Yeah. Pwedeng magpadala siya ng mga kung ano-anong regalo, pero it doesn't follow na yung sabihin mo, madedemonstrate niya yun. Dahil kasi kulang sa expression. Tayo, may mga tao na talagang clingy. Totoo Gusto mo yan. kahit pa paano, palagi kang nakadikit na gano'n, nakahawak kang gano'n. Pero yung iba, ganun ang personality. So, it's sometimes still yung klase ng personality meron ka para talagang sabihin mo, gusto mo yung ganitong klaseng relasyon. So yun siguro yung comfort zone nila. Mas komportable sila sa ganun, ano? Yes. Aha, nako, eto, ang dami nating mga komento sa ating online world. Nako, ang dami nyo na namang hugot. Parang relate na naman kayo sa pinag-uusapan natin. Naalala nyo na naman yung mga binobola kayo ng mga ka-LDR nyo dyan. Diba? Pero eto na nga, ang daming hugot talaga online. Oo, pero eto, ipagpatuloy na nga natin ang ating kwentuhan, syempre, sa ating bisita for today na si Ellen. Ayan, Ellen. Okay, after nyan, so nakilala natin na si Kosoke. Oo, at siya nga ay nabanggit mo kanina bago tayo mag-break is nagpunta siya dito sa Pilipinas. Yes po, nagpunta siya. So, ang nag-initiate na pumunta dito, ikaw o siya? Siya po, bali sabi ko, Haba ng buhok mo talaga. Ang haba. So, dinayo ka pa. Kumbaga, sinadya ka pa talaga. Ang layo-layo niyan. bali nag-message lang ako sa kanya na nalulungkot ako, iniisip kita. Tapos sabi niya, sa Japanese, honto, ibig sabihin nun parang talaga. Tapos bigla niyang sinabi, sige, okay, magbubook ako ng ticket. Gumanon Agad-agad. Yes po. Nag-book siya ng ticket. Anong naramdaman mo nung sinabi niya yan sa'yo? Kinikilig si Tanga. Kinilig siya. Kilig to the bones. Oh, and then? Tapos ayun, na sinabi niya na, masaya ka ba na nag-book nga daw po siya ng ticket. Tapos yung araw na hindi na ako makapaghintay, na makikita ko siya. So, feeling ko nun, may assurance ako na gusto niya talaga ako, na interesado siya sa akin. Doon ko na-prove na, ay, importante ako sa kanya. So parang sabi mo, this is it! This is it! This is it na talaga. Panibagong pag-ibig. Oo. So nung nagpunta siya dito, saan kayo nagkita? Insundo ko po siya sa airport. Ay, so yun yung nakikita ko sa TikTok na kanta ni Jed Madela. May pa-slow-mo ka pa. O, diba? Habang yumayakap doon sa iyong sa iyong kasoke. Oo. Pero eto, meron muna tayong message kasi nga talagang active na naman ang ating mga ka-matchmate dyan. Eto, si Just Call Me from Antipolo. Sabi niya, sana tayo na lang. Malayo din naman ang Antipolo, pero ready akong puntahan ka, Ellen. Oh! Kayo na lang daw, taga Antipolo. Kaya ka daw niyang puntahan. Anong say mo dyan? O, diba? Oo. So, ang daming nakaka-relate din sa ating mga kapatid dyan, mga ka-matchmates. Sige, mag-comment pa kayo dyan. Mamaya, magbabasa pa kami ng inyong mga comments. Kasi alam ko na kayo, gusto nyo nagko-comment talaga. Gusto kasali kayo dito. Oo. Meron pa pahabol dito Ang cute daw ni Ellen. Kamukha ni Christine Bermas. Ay, kawiltuin co-host ko yan. Kung may Christine, patingin nga ng peg niyan. Kung may Christine Bermas, parehas kasi kayong anong tawag nito? Kayumanggi. Tayo, diba? Very Pinay ang beauty natin. Ako na talaga ang nagsabi. Diba? So, ayan, after nyan, okay, so pinuntahan, saan kayo una nag-meet? Sa airport. Sa Airport. Tapos, hindi Malamang, siya- baka naman, diretso din, di na sinundo. Paano Hindi nakapunta siya yun? katulad nung yung sa song na nakikita mo sa TikTok. Ay, hindi ganon? So, paano una yung Napaka-formal. pagkikita? Formal? Formal. Lang niya ako. Shake hands lang niya. Shake hands. Walang beso, ganon. Pero ang nai-imagine ko nun, hindi ganon. Ano yung imagine mo? Beso. Beso o... Pero hindi ganun Beso yun. o ano?
Kamera, samara, samara. Oo, so walang ganon. Wala. Shake hands lang, Shake hands lang. walang hug. Ah, So wala. parang may ka-business meeting ganon ang Ganon, peg. parang Oo. ganon. Okay. So after nun, sa kay dumiretso? Sa Okada po. Sabi niya kasi sa Ikaw akin before naman, siya pumunta. umukada ka agad. Kararating lang for air. From Japan, umukada ka agad. Parang gusto mo ma-experience agad yung mga pa-jacuzzi doon. Sabi niya kasi nun, nung una sabi niya, gusto mong pumunta ng Okada. Sabi ko, hindi pa ako nakapunta doon. Sabi ko ganun. Tapos sabi niya, sige, dadaling kita doon. Mag-lunch tayo doon, mag-dinner tayo doon, ganun. So, nag-lunch kayo? Oo, ganun. Nag-lunch lang kayo? Tapos nagkasino siya. Nagkasino. Doon ko na-experience sa kanya lahat na parang tinitreat niya ako na as princess, ganun. So, para kang nga niyan, prinsesa, reyna niya, parang ganun. Ang ganda ng treatment sa'yo. Princess treatment, kung tawagin. Kasi prinsipe siya. Prinsipe siya! Jackpot. Wait lang, linawin mo to. Prinsipe. Sa Japan may mga prinsipe. Paano mo na lamang prinsipe? Sinabi niya ba yun sa'yo? Paano i-explain mo? Wow, Bali, dire-diretso. nagsariling research ako tungkol sa kanya. Bali, wala Galing siyang, mo mag-research, no? Mag-apply ka kaya dito sa TV5 Researcher. wala siyang Facebook, pero meron akong nakita sa isang FB na related sa kanya. So, nakita Okay. ko yung mga post doon tungkol sa kanya. Mhm. Sa hometown pala nila sa Nagano, prinsipe siya ng Shibu Onsen, parang ganun. Yung mga onsen, hot spring, ganun. So may mga ganun, prinsipe. Pang 17 na prinsipe. Pero hindi niya alam na alam mong prinsipe Yes, siya. hindi ko alam. Tapos meron pala siyang mga business, mga company, meron siyang company, ganun. So big time itong si Asoke. Mm. Sayang naman. Baka pwede bang balik ka? Okay. So, ayan. Oo. So, nalaman mong big time siya. Nag-iba ba pagtingin mo sa kanya nung nalaman mong ganun yung estado niya sa buhay? Hindi naman, kasi para sa akin, mas gusto ko na siya nung una nung hindi ko pa yung nalalaman eh. Mas nangibabaw yung love ko sa kanya nun. Pero nung bonus na lang yung nalaman ko na ganun. So, ibig sabihin, big time siya. Ano ba siya? Very galante ba siya sa'yo? Nag-i-insist siya, pero hindi ko naman yung kinukuha. Kasi gusto ko So, may mga talaga. palapad ba siya? May pangalapad siyang paano sa'yo? May pagano. May pagano? Binibigay niya sa'yo mga lapad? Wala. Wala naman. Pero hindi ko naman yun in-accept. Kasi nag-i-insist siya na may ganito ka ba? May money ka ba? Ganyan. Bakit walang palapad? Talo pa yan ni Kuya Will. Oo, sa amin sa Will 2, may pa 10,000! Wala mga pa ganon? Wala. Sayang. Charot. Ayan, paghahalataan na. Charot. Hindi, pero kasi maganda yan na, of course, yung tingin niya sa'yo na kumbaga very genuine yung love mo sa kanya. Kasi minsan ganon no? Baka mag-iba yung tingin nung mga taong ganyan, ng mga foreigner na, ay, baka ito lang habol niya, pera lang, no? Hindi ganon. Hindi kami ganon klase ng mga Pinay. Oo, pero eto na nga, Ellen, mas mabuti pa, gamutin na natin ang sugatan mong puso. Gaano ba kasugat yung puso na yan, ha, Ellen? Unclear goodbye. Ganun So hindi siya. talaga malinaw ang Hindi. naging dahilan, bigla na lang nawala, at bigla na lang nahinto ang mga sweet moments ninyo. Ganun. Napakasad. Naiiyak ako. Wow. Hindi. Pero masakit yan. Huwag natin yang ipagsawalang bahala. Pero dito sa Matchmade, tutulungan ka namin. Hindi talaga naging madali ang naging experience nitong ni Ellen. Kaya naman, ako, tutulungan ka naming maghanap ng kamatch. Gamutin na natin yung puso mong sugatan. Ipakilala na nga natin ang ating mga Cupids for today. Ang ating Cupid number 1. Mark, kaway-kaway ka dyan. Hello. Hello, good afternoon everyone. Ayan, at ang ating ng Cupid number 2, si Joffrey. Hello sa'yo! Good afternoon everyone. Good afternoon po Doktora, DJ Ana and Binibining Ellen. Uy, iba agad ang titig mo ha? Ikaw talaga ha? Hello po, Mapia Malulaw, magandang hapon sa ating lahat. Ayan, salamat sa pagpapaunlak ha sa aming imbitasyon. Ang layo pa ng pinanggalingan mo. Yes po. Oo, pero kamusta? Anong pakiramdam na yung kanta mo, talagang kanta ng bayan ha? Sa mga seloso-selosa dyan, ito na ang team song talaga. Yes, napakasaya kasi talagang tinangkilik ng mga tao yung selos. Sobra, sinasayaw Opo. nila habang umiiyak sila. Sa sobrang selos. Diba? Naging team song talaga yan ng mga selos. Ikaw ba, speaking of selos,
nagseselos ba ang isang Shaira? Yes, opo naman. Nagsisikip ang dibdib mo pag nagseselos ka talaga? Siyempre. Talaga? Umuusok ba ilong mo? Mahirap kasi sa pakiramdam ang pagseselos talaga, aminin natin. Yes, opo. Oo. Ano ba mga dahilan kung bakit nagseselos ka, Shaira? Madahilan ba? Minsan kapag nasa labas si asawa, Oo. then hindi maka-reply, ganyan. Ano bang ginagawa mo? Ba't hindi ka maka-reply? Mapag-iisip ka ng Yes. ano eh. Ano ba to? May iba tong ka-message? May iba ba tong ka-text? Yes. Ano ba? Bakit hindi niya ako nare-replyan? Parang si Ellen, hindi na rin siya nare-replyan. Oo. Ano po mga ganun? Anong ginagawa mo pagka halimbawa na experience mo yung pagsiselos? Kasi ang hirap ng pakiramdam na yan, tas wala kang magawa, di ba? Ano yung mga ways mo para tanggalin sa isip mo ang selos? Ang mga ways ko, kapag selos ako, siguro, iniisip ko na lang na siguro baka busy. Ay. Or di kaya, kumakanta na lang ako para Kinakanta mawala mo yung sarili mong kanta? Yes, kinakanta ko. Oo. Para mawala. Tama, Yes. 'di ba? O shout out sa lahat ng mga seloso, selosa. Hindi okay lang naman kasi minsan yung mga pa-cute-cute na selos, 'di ba? Pero alam niyo mga kapatid kasi, yung selos kasi it's an indicator that you love the person. Yes, opo. 'Di ba? Kasi kung wala ka namang pagmamahal diyan, hindi malalim ang pagmamahal mo. O sige, kung sino man kitain niyo, wala akong pakialam sa iyo kasi hindi naman kita mahal. 'Di ba? Kasi pero dahil mahal mo yung tao, nandyan yung selos. Yes. Diba? Kaya ako mga kapatid ha, let's always remind ourselves talaga na yung pure act of love is never jealous, 'di ba? Kasi pag yun ang pumasok, no, yung ganyang klase ng pag-iisip natin, anong gagawin yan? It will ruin all the sweet and good memories that you've shared together. Yes, 'Di ba? Kaya iwasan natin yung pagseselos, lalo na yung selos natin nasa imagination lang natin, no? Yung ang lawak na nang napunta ng isip natin. Yun naman pala naglalaro lang siya, wala naman palang kakilala o wala naman siyang kakitaan. Diba? Yes. Mali. Oo. Pero eto na nga, syempre, yung kantang selos, ikaw mismo, syempre, gumagawa ka rin ng mga songs mo. Paano yung mga proseso mo pag ikaw ay kumakanta o ikaw ay gumagawa ng mga songs mo? Actually po, ang gumawa ng selos is composition by my manager, Sir Krishna Aris Glang. Siya po yung gumawa. Shout out mo yan. Yes, salamat po to my manager na umuwi. Umuwi na siya, di kasi Yes, mahal. yeah, babalik rin po. Siya po talaga yung gumawa ng selos. Opo. Okay. So parang ibang klase ang hugot niya dito, Opo. ha? At talagang yung part na Yes. sumisikip ang dibdib, talagang ramdam na ramdam namin. Oh, how about yung mga dance moves nun? Ikaw gumawa nun? Hindi po, nakita ko lang sa TikTok. So talagang nag-viral siya, no? Opo. Trending na trending ang song mo. At talagang lahat ng mga humuhugot, yan ang awitin. Diba? Ikaw, any plans ba na gumawa pa ng, ikaw mismo, nagko-compose ka ba? Na ngayon po, hindi pa po. Hindi pa? Pero lahat po talaga ng mga songs ko, is si manager po talaga yung Si gumagawa. manager ang gumagawa. Yes, opo. Okay. So aabangan namin yan, ha? Aabangan namin yan ng mga kantang gagawin mo. Oo. Pero ito sa ngayon, alam na sa lugar nyo na talagang selosa ka. Opo. Alam na nila, no? Kaya huwag kayong aligid sa jowa nito. Sinasabi ko sa alam na eh. Yes, opo. Oo, di ba? Pero gaano nakaka-proud, syempre, yung ganitong pakiramdam, Shaira, na of course, kilalang-kilala yung kanta mo eh. Ang daming nakakaalam ng kanta mo. Pag narinig yung intro pa lang, alam na nila yung sayaw eh. Ako nga, napapasayaw din kanina eh, no? Gaano kalaki o kasarap sa pakiramdam? Sa puso mo, punong-puno ba ng pasasalamat? Anong pakiramdam? Ganun po, napakasarap sa pakiramdam na talagang tinangkilik ng tao na kahit na nasa Mindanao kami, talagang napansin po ng tao yung selos. Opo. It's an honored po na talagang mapansin yung kanta. Hindi po talaga namin in-expect na ganun, magbabiral. Parang pagkagising na lang namin, as in, trending na. Oo, ang galing ano. Talagang it's your time. If it's your time na mabigyan ng break, ng chance, 'di ba? Walang makakapigil. Opo, true. 'di ba? Pero eto na nga, kanina napakinggan mo yung storya ng ating heart hunter na si Ellen, no? Kasi aminin natin ha, isa din sa nagiging rason ng paghihiwalayan ng LDR is selos. Diba? Pero ito, anong say mo naman kanina sa ating heart hunter? Kasi ito naman ay ghosting. Siya ay bigla na lang hindi pinansin ng kanyang Japanese niyang jowa. O anong say mo naman sa ating heart hunter na si Ellen? Magpakatatag na lang and
antay na lang ng tamang time. And siguro soon, darating yung tamang tao na kahit nasa malayong mang lugar or what, kahit nasa malayong lugar, magtatagal pa rin sila. Yung bang kahit na nasa malayo, may tiwala pa rin sa isa't isa. Siguro darating yung time na darating yung taong para sa kanya. Yes. Oo, kasi pag dumating na yung the one, hindi mo na ma-experience yung mga ganyan. Yes, kahit anong selos yan or kahit anong usap-usapan yan, kahit anong mangyari, kung talagang kayo talaga, kahit na LDR man, kayo pa rin talaga sa isa. Totoo. Ika nga, di ba, kahit anong sibak pa yung ipang tapat dyan, walang makakaharang talaga. Basta kapag kayo, di ba? Pero ito, Shaira, kung ikaw ba si Ellen, no, na 2 beses na talagang na-experience ang LDR at hindi nga naging matagumpay, madadala ka ba sa pag-ibig? Wait lang po, kasi hindi ako nakaranas ng LDR relationship. Never. Never po, pero siguro kung ako po si Miss Ellen, ang madadala ba ako or what? Siguro, Mapapasabi ka ba ng, ay, tama na nga ang LDR, dito na nga lang ako sa Pinas, masyadong stop muna ako siguro. pahinga ka muna. Yes, pahinga muna para pati yung puso ko pahinga na rin muna. Pahinga ka muna sa international, so dito ka muna sa local. Parang focus muna ako sa sarili ko kasi talagang darating din siguro yung time na kahit sa LDR man or up man or in personal, darating din siguro yung time na para talaga sa akin yung person na yun. Ayun naman pala. Ellen, wait ka muna daw, sabi ni Shaira. Wait ka muna kasi baka dumating naman daw ang tamang panahon. Ang tamang panahon na makilala mo ang dawan. And malay mo nga dito yan sa Matchmade. Diba? Maraming salamat once again, Shaira. Baka meron kang gustong pasalamatan, i-promote. Go ahead. Yes, thank you so much po sa lahat po ng walang samang sumusuporta sa akin. And binabati ko po ang aking family dyan sa friends, relatives dyan sa Sultan Kudarat Municipality, Cotabato City. And of course, sa AHS Production International Family. Sa lahat-lahat po ng patuloy na sumusuporta. And of course, TV5 and Matchmade. Thank you so much for the opportunity. Yes, maraming salamat, Shaira. Pero ito mga kapatid, makakasama pa natin siya. Kaya naman huwag kayong bibitiw, huwag kayong aalis. Magbabalik po kami. Dito lamang yan sa Matchmade. Ngayon ay nagbabalik tayo dito sa Matchmade at eto na nga balikan natin ang mga kapatid natin dyan sa online na talaga namang tutok na tutok. Basa tayo ng mga comments. Ayan, si Jeremy Kesahoda. Nako sobrang na-enjoy daw niya ang kanta ni Shaira at talaga namang napapasayaw daw siya. Thank you so much. At eto naman, si Jenny Mercado. Talaga namang relate ako sa kanta ni Shaira. Selosa daw kasi siya. Ay, naku naman talaga. Sabi ko na nga shout out sa inyong mga seloso at selosa. Okay lang yan. Pero ito, makipagkulitan pa tayo sa ating mga heart hunter. Mas lalo pa natin silang kikilalanin. Okay? Eto na nga Okay, tawagin na nga natin ang ating Cupid number 1. Mark, hello. Hello sa'yo ulit. Hello po. Okay, DJ ano ba ang Ana. pinagkakaabalahan ni Mark? Rumaraket po ako sa mga pageant. Tapos, nagbabuy and sell po ako. Uy, anong mga binabay and sell mo? Mga motor po. Alam mo, yung mga nagbabay and sell daw, magaling daw talagang mag-sales talk. Totoo bang bolero kayo? Hindi naman po. Hindi naman. Sakto lang. Ayan hindi mo pa tinoto may pasakto-sakto ka pa Ilan na naging jowa mo? 2 po. 2. Sa dalawang yon may ka-LDR ka ba doon? Meron po, yung isa. Yung isa. So, na-experience mo na din ng LDR at hindi din ito naging matagumpay? Yes po. Uulit ka pa Mahirap. ba sa LDR? Kung pwede naman, basta... hindi ka pa rin nadadala? Hindi pa po. Okay. Mabuti. Okay lang yan. Huwag susuko sa pag-ibig. So, if ever may makilala ka ngayon na LDR, okay lang din. Basta match kayo. Yes po. Paano si Ellen? Hindi naman yan LDR. Katabi mo na nga ngayon. Diba? Basta magkasundo po kami. Basta magkasundo. Oo. Sa bukod dyan, sa pagraraket-raket mo, ano po pinagkakaabalahan ni Mark? Minsan nag-ano po ako, personal gym instructor. Okay. Kaya pala batak ang braso mo Oo. Okay, so ang dami mong racket, hindi ka napapagod?
Hindi naman po, basta para sa mga mahal natin sa buhay, kailangan kumayod. Oo, narinig mo yun, Ellen. Ganyan ang mga gusto natin, di ba? Yung talagang palaban sa buhay, madiskarte, hindi basta-basta sumusuko. Alamin naman, thank you, Mark, ha? Alamin naman natin si Joffrey. Ayan, okay. Kamusta ka naman? Anong pinagkakaabalahan mo sa life? Okay naman po ako ngayon, DJ Ana. Ang pinagkakabalan ko po ngayon is, I'm a freelance model po and at the same time, nagpa-pageantry din po ako. And ngayon po, currently, third year college student po ako, taking computer science. So, estudyante. Ang galing ha, kasi hindi rin madaling magbalanse ng oras kapag marami kang ginagawa at the same time nag-aaral ka, di ba? Oo. Ikaw ba, ano bang hinahanap mo naman sa isang babae? Siyempre po yung... Bakit parang paiyak ka na, Mark? Ay, Joffrey. Naalala mo ba yung ex mo? Kamukha ba ni Ellen yan? Hindi. Kinakabahan ka ba? Relax ka lang. Sakto lang po. Sakto lang. Okay. So ano bang hinahanap mong katangian? Sige, unahin natin sa physical na kaanyuan. Sa akin po yung mata. Kasi dun mo po makikita lahat kung sincere po ba yung pagngiti niya, kung gusto ka niya talaga. So Ayun mata. Mata ang unang tinitingnan mo talaga. So sa first date, tinititigan mo agad yung mata niya, ganon. Opo. So kailangan eye-to-eye contact sa first date, no? Ikaw ba, Mark, anong tinitingnan mo? Physical na anyo? Ano yung gusto mo sa isang babae? Unang-una, syempre, maganda. At malinis tignan. Malinis, hindi yung mukhang maasim, no? Kailangan bagong ligo palagi. Ganun ang itsura. May mga kilala kasi ako ang asim. Yung hindi mo naman inaamoy, pero pag tinignan mo, parang ang asim niya. Oo, ganon. Charot lang. Oo, pero ganon ang gusto mo, amoy mabango. Opo. Ganyan. Si Ellen ba, sa tingin mo, mukha siyang mabango? Ayusin mo naman daw po. sagot mo. Huy! Bango-bango niya nga po Ay, ang bango-bango daw ni Ellen. Okay. So, eto. Ang tanong, paano mo ba okay, mamaya may mga katanungan, may mga pa-challenge kami sa inyo, syempre, para mas makilala kayo ng ating Heart Hunter. Okay, eto na ang ating question para sa ating mga Cupids. Makinig ng mabuti. Paano mo ipapakita na sincere ang pagmamahal mo kung halimbawa malayo ka kay Ellen? Kasi si Ellen ang nakailang beses na yan sa LDR So paano mo ipapakita ang sinseridad ng puso mo na talagang gusto mo siya? Let's say malayo kayo sa kanya. Siguro unang-una gagawin ko, lagi ko siyang i-update kahit sobrang busy ko, pero para maramdaman niya na importante siya sa akin at mahal ko siya. Ayun, bigyan ko update. siya time Gaano talaga. kadalas ang pag-update? Minuto, segundo, ano ba? Kasi kailangan specific tayo dito sa matchmade. Pwedeng minuto, segundo, mga ganun. Naku, ine-echos niyo ko kayo mga lalaki, wag niyo akong ine-echos ha. Naku, sinasabi niyo lang yan sa simula. Charo. Pero ganon, Yes i-update mo sila. Yes po. I-update mo si Ellen. Yes po. Para yung assurance, Opo. no? Pag lumagpas ka ng 5 minutes, late na yun. Okay, si Joffrey, paano? Ako naman, may assure ko sa kanya na video call na tayo kaagad. Ay, Kahit agad-agad. 24 hours. 24 hours? Pag yan hindi 24 hours, sinasabi ko sa'yo. Oo, tingnan nyo nga si Ellen at sabihin nyo yan sa kanya. Hindi yung sa akin yung sinasabi para mas-sincere. Sabihin nyo sa kanya yan. Sige, tingnan natin kung mapapaniwala nyo si Ellen talaga. Oo. Sige, Mark, sabihin mo sa kanya. Ellen, alam mo, ikaw lang pinakamaganda sa paningin ko. Alam mo, araw-araw kitang mamahalin. Panghabang buhay ito. Bakit natatawa si Ellen? Oo. O kinikilig. Ay, panghabang buhay, araw-araw ka daw mamahalin kahit malayo siya. Joffrey. Ellen, ikaw lang sapat na. 24/7, walang titibag. Ay, walang tibagan ito. Ang galing ha, ginagalingan niyo yung mga sagot niyo ha. First challenge pa lang ng question natin yan. Oo. Pero eto, bigyan nyo nga ng ibang nakakakilig ha. Ito, na acronym ang name ni Ellen, which is letter E, L, L, E,
N. O, ayan ha. Bigyan niyo yan ng acronym. Sige nga, tingnan natin. Matcha-challenge kayo dito ha. Okay. First, syempre pag sinabi niyo yan, kailangan nakatingin kayo kay Ellen ha, para mas sincere na sincere. Okay, let's start tayo kay Cupid number 1, Mark. Ellen, eternal love ka lang, eksakto na. Ay, eternal love. Eksakto na. Ay, ginagalingan. Okay. Jeffrey, magpapatalo ka ba doon? Helen, endearing, lasting love, empathetic, nurturing. Ay, oh. Gusto mo yung nurturing? Ino-nurture ka pa, ha? Iba, ha? Oo. Ginagalingan nila, mga ka-matchmade. Nako, i-comment nyo nga sa amin ha, mamaya babasahin natin yan. Kung sinong mabebetan nyo para kay Ellen. Tingnan nga natin yan. Anong say mo doon, Ellen, sa mga sagutan nila? Actually, lahat yun narinig ko na. Pero sa last... Ay, sorry. Nagamit na daw yan sa kanya. Oh, okay. Pero yung hinahanap ko is yung mas mahal ako kumpara sa mas mahal ko. Ganun. Ah, okay. Doc, may tanong ako. Tama ba na sa pag-ibig talaga? Kasi personally, ako may ganung thinking din ako sa sinabi ni Ellen na mas maganda na mas nagmamahal ang lalaki kesa sa babae. Siguro para sa isang babae, importante na nakikita yung pagpapahalaga sa kanya. Kaya pag tinanong mo yung percentage-wise, pag sinabi ganun sa statistics, gano'n mo kamahal yung isang tao. Pag sinabi sa'yo na ang pagmamahal niya 80%, parang ayaw mong pumayag na gano'n lang yung in-invest niya sa'yo. Parang okay lang na ikaw yung mag-i-invest ng 80 pero sa'yo 180. Nakikita mo yun? Kasi from there, kahit yung yan sa LDR relationships na yan, pag nagmahal ka na isang tao, wala yung distansya na yan. Hindi mo pag-iisipan yan. There is no time or space involved when you love somebody. So, pag LDR, oo, malayo. Pero yung pagmamahal, hindi siya makakalayo dahil nandun yan sa puso. Walang makakapigil sa taong nagmamahal, ika nga. O, ayan ha. Kaway-kaway sa mga talaga namang labis-labis at talagang totoong-totoong nagmamahal. Ang mga inlababo dyan. Huy! Hindi talaga papaawat kahit napakalayo ng inyong distansya ha. Pero ito, magbasa tayo ng mga reaction. Siyempre, nag-promise ako sa inyo. Oo, maya-maya, o ngayon na. Okay, maya-maya, magbasa tayo ng reaction. Again, don't forget to use our official hashtag for today. Hashtag MatchMadeLDR. Pero ito, sige, pahabol lang ha. Cute daw si Cupid 1. O, ayan. Ayan ha, dinadaan tayo sa dimple. Papaklose up ka ng dimple dyan. Oo, dinadaan tayo sa dimple ni Mark ha. O, ayan. Mukha daw Mark, Hera si Mark. Ay, antaray, Mark Heras. Sumasayaw ka ba, Mark? Sige, sumasayaw ka ba, Mark? Opo, konti. Konti. Ay, gusto mo ba yung mga sumasayaw-sayaw, Ellen? Ayoko po. Ay! Ito naman, hindi mo man lang talagang ka rin no? Face to face ka din. Ikaw, Joffrey, ano bang talent mo? Singing po. Singing. Ikaw, Ellen, gusto mo yung mas sumasayaw o kumakanta? Mas okay sa'yo ang... Mas okay po yung kumakanta po. Ay, teka lang. Mark, huwag ka magwala ng pag-asa ha. Marami pa tayong challenge. Okay. Ayan. Si Cupid 2 nga ay talagang kumakanta ito. Siyempre, hindi naman pwedeng hindi tayo hihingi ng konting pasample ng iyong... Sige, mag-vocalize ka na dyan habang ini-intro kita. Okay. Eto nga. Sige, pakinggan natin ang ating pasample na kanta ni Cupid number 2, si Joffrey. Kantahan mo siya, ha? You're my peace of mind in this crazy world. You're everything I've tried to find. Your love is a pearl. You're my Mona Lisa. You're my rainbow skies. My only prayer is that you realize you'll always be beautiful in my eyes. Ay, kaya pala ang
sabi niya kanina, Doc, ha? Mata ang una niyang tinitingnan. Kaya titig na titig ka kay Ellen, ha? Masyado yung titig mo, parang matutunaw na si Ellen sa'yo. Nakakaloka. O, anong masasabi mo, Mark? Okay ba yung kanta niya o parang hindi mo naman nagustuhan? Ang galing niya. Ang galing niya? Ang galing niya? Nagalingan ka Opo. sa kanya? Okay naman. Okay Magaling naman, siya. parang labas sa Ganda, ilong yung boss. pagkakasabi mo. Oo. Ano, magpapasample ka ba? Hayaan mo na lang ganun yun, na hinarana niya si Ellen. Pwede, sample din ako. Ay, teka lang nang hinahamon kayo. Oo, meron ba tayo dyang paandar? O sige, eto, meron tayo dyan. Sige. O, sayaw ka muna, palakpakan naman natin si unless gusto mo rin kumanta. Okay? So, ayan. Ano bang mga dance moves? Diyan ka talaga sa harap niya, no? Ayaw mo magpatalo, Gusto mo talaga sa harap. Ano bang klase ng... Sige, i-describe mo muna habang naghanap tayo ng music. I-describe mo muna, ano bang klaseng sayawan yung mga kadalasang sinasayaw mo? Hip-hop po. Yung mic. Ano yan? Hip-hop? Hip-hop po. Hip-hop? Gano'n ka na ba katagal sumasayaw? Medyo sexy dance. Sexy dance! Wait lang! Ellen, anong mas gusto mo doon? Hip-hop o sexy dance? Alam ko naman kung anong gusto mo. Huwag ka nang magpaano dyan. Sexy dance. Oh, sabi ko na eh. Okay, sexy dance. Okay lang nga, may sexy dance tayo dyan, ha? Oh, ayusin mo to kasi ito na yung chance mo kasi yung sincere yung pagkakakanta ni Joffrey kanina. Okay, please welcome Cupid number 2, Mark! Thank you so much, Mark. Alam mo, sabi ni Ellen kanina, hindi daw siya maano sa mga dancers. Pero bakit ang laki ng ngiti mo? Mas malaki yung ngiti mo kaysa yung pagkanta kanina ni ni Joffrey. Bakit? Masaya niya po ako. Napasaya daw! Teka lang naman. Oo. Diba? Mumamarkeras ka dun, ha? Ginalingan mo naman talaga, Mark, ha? Oo. Eto, meron bang mga comments? Magbabasa tayo ng mga comments sa mga say ng ating mga online ka-matchmate dyan. Ang bored naman ni Joffrey. Huy! Kayo talaga yung mga comments nyo, ha? Ang dami nyong sinasabi ko sa iyo. Oo. Eto, may another comment pa dito. Super yummy? Ano kayo? Super yummy daw kayo. Grabe naman kayo talaga. Pagkain ba sila para sabihan nyo ng yummy? Then, na-enjoy nila talaga yung performance ninyo. Oo. Nako, eto, marami pa tayong kulitan at mga ganap na talagang fun. Kaya naman mga ka-matchmade, huwag kayong alis. Magbabalik po kami dito lamang yan sa Matchmade with DJ Anna Ramsey. Alright, eto na. Nako, sino kaya ang mas nanaig sa puso ni Ellen? Pero bago malaman natin kung sino nga ba ang kanyang napusuan, tanungin muna natin si Doc Camille sa mga usapang LDR. Thank you, DJ Ann. Okay, siguro ito, yung quote na sinasabing, absence is to love, and then wind is to fire. It extinguishes the small and rekindles the great. Ano yung sabihin na? Ganda. Ano yung sabihin? Pag yung katulad ng hangin, di ba, madali niyang mapatay yung mga apoy. Kasi, ibig sabihin, it lacks intensity at walang endurance. Pero, yung taong nagmamahal, kahit malayo siya, yung mga maliliit na bagay, napapasawalang tabi niya yun. Kasi, nananaig ang pagmamahal kahit on a distance. Ay, ang ganda nun. Ayan, ha? Kahit pamalayo kayo at mas nananaig ang pagmamahal, wala talagang makakapigil sa inyo. Pero Dok, alam naman natin talaga, LDR is not for everybody, Yes, no? definitely. Talagang, Kasi merong mga tao talaga na sabihin na natin, hindi nakakayanan yung palaging yung malayo. In fact, pag sa pamilya nga, di ba, nagkakaroon ng problema pag lumayo yung isa or nagkaroon ng isang pagkakataon na isang OFW worker na sasabihin ganun, hindi ma-explain maigi na kahit na may communication araw-araw, nagkakaroon pa rin ng problema. So dito, talagang
pag-uusapan natin yung trust issues, at the same time, how strong yung communication sa isa't isa. Malaking factor yon para sabihin natin na manaig hindi lang yung pagmamahal sa isa't isa, kung hindi yung para mabuo at maging maayos yung foundation nila. Ayun, ako maraming salamat, Doc, sa iyong mga insights at talaga namang marami kaming natutunan kay Doc Camille, ha? O, eto na, magbasa muna tayo ng mga komento ng ating mga ka-matchmates sa online world. Eto, sabi ng mga nag-message, baka naman daw pwedeng makita sina Mark at Joffrey na rumampa para makapili ng gusto si Ellen. Hindi nyo pwedeng pigilan yan. Oo, hindi kayo pwede tumanggi dyan kasi mga ka-matchmate natin yan. At love na love natin ang mga ka-matchmate natin online, ha? O, game na ba kayo dyan, Ellen? Anong masasay mo dyan? Gustong-gusto. Hindi lang gusto. Gustong-gusto. Ayan, nako, aatras ba kayo dyan, Mark? Laban po. Laban, Joffrey. Fight! Fight! Eto na, palakpakan natin. Siyempre, sisimulan muna natin yan kay Cupid number 1. Mark, are you ready? Eto na, irampa mo na to, ha? Yes po. Kasi itong mga ka-matchmate natin talaga nakatutok. Alam nila kasi mga nag-join kayo ng pageant. So, magaling sa rampahan tong mga to. Okay, let's do this. 3, 2, 1, go! Ginagalingan. May pakilikili. Ang taray, ha? Kilikilihan tayo, ha? Kilikili ang labanan dito, tsaka dimples. Thank you so much, Mark. Tingnan natin, magpapatalo pa si Joffrey. Ayan, tingnan natin. Ready ka na? Let's do this! Serious siya. Okay. May patalikod. May pabatok. Inatrasan. Teka. Bakit may pag-heart at may pagluhod? Teka lang naman, niluhuran at pinusuan si Ellen. Anong masasay mo dun sa rampahan na naganap na yan, Ellen? Gusto ko po yung niluluhuran. Wait lang. Linawin mo yan kasi you know naman the people here. Parang Niluluhuran, ibig mo sabihin ay... nagpo-propose siya. Nagpo-propose. Gusto natin yan kasi parang prinsesa ang dating di ba? Oo, parang mahal na mahal ka nung lalaki, parang ganun ang dating, no? Ayun! Ako! Anong say nyo dyan? Ayan mga ka-matchmate, ha? Love na love namin kayo. Kaya ayan, patuloy ng wala sa oras, ha? Ang ating mga cupids. Nakakaloka. Sa tingin mo, may laban ka ba doon, Mark, sa ginawa mong pagluhod na yon? Oo naman, meron. Ano sa tingin mo ang edge mo kay Joffrey? Ano sa tingin mo ang meron ka na wala siya? Dimples na sabi. Dimples? Mahilig ka ba sa mga guys na malalalim yung dimples? Hindi naman po masyado. Talaga kanina ka pa humihinde, no? tapos mamaya yun naman pala yung pipiliin yun. Naku! So dimples, malalim kasi ang dimples ng ating Cupid number 1. Joffrey, sa tingin mo, ano yung laban mo dito kay Mark? Anong laban mo kay Mark sa tingin mo? Pogi din siya, gaya ko. Pero sa tingin ko, mas loyal ako sa kanya. Teka naman. Personalan na to, Mas loyal. Hindi. Walang bawian. Nasabi mo na. Mas loyal. Teka, pag-usapan natin, ilang na ba kayo? Nakailang jowa na ba kayo? Mark, ikaw, nakailang girlfriend ka na? 2 po. 2. Doon sa 2 na yun, may LDR ba? Meron po, yung isa. Yung last. isa, okay. Last. Oo, na hindi rin nag-work. Pero masasabi mo, na hindi nag-work. Nag-work o hindi kasi naghiwalay na kayo eh. Opo. Oo. Sa tingin mo, anong pagkukulang mo doon? Siguro po, dahil sa career ko po, hindi niya tanggap. Hindi niya tanggap? Opo. Sipag-sipag mo, ang dami mong diskarte sa buhay. Kasi marami akong nakakasamang model na babae. Ayun.
Doc, pumapasok na naman yung kanta ni Shaira. Oo nga eh. Selosa daw eh. Oo. Alam mo, Normal ba yun ganun, Doc? Isang emosyon niya na sabihin na natin napaka-normal. Pero, pag nagkaroon ng intrusion of negative thoughts, ano ibig sabihin? Kasi ang selos, it's one way para sabihin mo na nag-profess ka na, oh, I care for you. Dahil kasi nakikita ko na sometimes kung flirt yung ibang tao na lumalapit sa'yo, alam mo dapat kung paano ka dumistansya. Pero, kung nagkaroon ng intrusion of thoughts na, ay nako, talagang may gagawin na mali itong itong boyfriend ko or yung partner ko, mahirap. Kasi doon nalalabas na hindi lang siya yung simple na selos. When jealousy becomes an emotion na talagang affected ka, pwede ka magkaroon ng paranoid ideations. Yung sinasabing, ay naaaning-aning ka na, yung tipong ganon. Tapos doon lalabas yung personality mo na pwede kang maging possessive. So, and then eventually, it can turn out na all the time pala meron kang personality disorder kasi ang gusto mo, ikaw lang yung mahal. May pagka-narcissistic ka pala all the time. So, dun mo, na-evaluate mo eventually kung anong klaseng pagkatao meron yung gusto mong mahalin. Yung mga tipong ganun. So grabe no, yung pwedeng maidulot ng selos, it can lead to different distraction. Oo, pwedeng sirain mismo yung pagkatao mo, yung pag-iisip mo, baka kung ano-ano ng pag-overthink ang pwede mong ma-experience, diba? So ikaw, Mark, nagseselos yung jowa mo that time? Yes po. Sobra. Oo, dahil nga sa mga nakakatrabaho niya, Dok. Oo. Siguro pagdating sa ganun, hindi pa siya talaga ang naiisip niya, baka wala kasing total commitment. Siyempre, pag walang commitment, hindi siya nagkakaroon ng assurance. So, nakakalungkot para sa ganong klaseng relationship. Kasi alam mo naman, mga babae, gusto palaging binavalidate, binibigyan ng assurance. Pag wala ngayon, sorry. Sorry, mag-overthink na kami. Charay! Totoo yan. Totoo yan. Ellen, agree ka doon? Laging may words of affirmation. Para, alam mo yung assurance. Ano ba yung assurance na gusto mo? Yung assurance ko po na kahit na wala ako sa tabi niya, araramdam mo, pinapakita pa rin niya na ikaw lang yung gusto niya, ikaw lang yung mahal niya. Ganun. Ayun, dapat maparamdam yun talaga. Kahit malayo siya, ganun. Tama. At hindi madali yun ha. Para sa lalaki, mahirap yun, Joffrey, no? Nung malayo kayo sa isa't isa. Kung ikaw, paano mo ipaparamdam yun na yung sure na sure ka na ikaw lang ang mahal ko? Sa akin po yung assurance. Siyempre yung LDR sa una lang po siya okay. Pero hindi po natin alam may mga problems na biglang dadating. Nagsisimula siya sa minor problems na unti-unting nalaki na hindi natin namamalayan. Na ayun nga, kagaya ng, kunwari kami, hindi kami nakikita, then ako, may pinagkakabalan din ako. Then makikipag-socialize ako sa ibang tao. Then syempre ako, bilang honest ako sa kanya, sasabihin ko sa kanya yun, then magkakaroon ng konting selos. Then, ayun na, tuloy-tuloy, nagiging cycle siya pa ulit-ulit. Hanggang sa magiging toxic na yung relationship niyo pa unti-unti. Yun ang hindi maganda. Na yung toxic na yon na sitwasyon ang sisira sa naging samahan ninyo. Right, Doc? Approve ba tayo dyan? Oo, totoo yan. Kasi pag ang selos, eventually it becomes a cycle. Tawag na nila alep. Pag sinabi mong cycle siya, parang paulit-ulit lang siya until hindi ka na makaalis dun sa situation na gano'n na parang alam mo na hindi mo naman pwedeng sabihin na kaya mong baguhin ng isang tao. Pag minahal mo ang isang tao, huwag mong sasabihin na kaya mo siyang baguhin. Kaya mong tanggapin lahat ng mga bagay na hindi sinasabing yung imperfections niya. Doon mo kukunin yung nasabi mo, kaya mo minahal yung taong yun. Huwag yung sasabihin mo, kaya ko yung baguhin. Kasi mahal ko yan Mali yun. Very wrong. Very wrong. Thank you so much. Ayan na. Thank you so much, Doc, sa mga na-share mo sa amin. For sure, meron na naman tayong natutunan. Pero may pahabol tayo dito, ha. Nako, meron ba kayong naihandang mga hugot lines dyan, Cupids? Nako, alam nyo naman dito sa Matchmade. May mga pa-surprise tayo dito, ha. Kaya naman, syempre, gusto nating marinig kung gaano kayo kagaling sa hugutan. Oo, sa pagbibigay ng mga hugot lines dyan. Oo, sa mga banat lines. Oo, minsan kasi kami mga babae, alam naman namin binobola kami, pero parang ewan ko ba, parang ang sarap marinig ang mga ganyang salita. Kami. Ay, ano ba naman yun, Ana? Charas. O, eto na. Sige, simulan ulit natin kay Mark. O, ready ka na, Mark? Yes Okay. po. Ellen, pangalan ba kita? Bakit? Kasi akin ka.
Oh! Nakakainis ka naman. Nag-iiba yung boses. Oh, kinilig ka ba doon? Medyo naman. Medyo. Ayun. Oh, sige. Oh, eto. Merong baon si Joffrey. Let's go, Joffrey. Ellen, kanton ka ba? Bakit? Kasi alam kong lucky me ngayon pag ako yung pinili mo. Ay! May baon talaga ha. Ginagalingan niya talaga. Ayaw magpatalo ng mga cupids natin, mga ka-matchmate. Kayo ba dyan? Sino ba ang boto ninyo? Si Cupid number 1 or si Cupid number 2? Magkakaalaman na. Eto na nga ang moments ng pilian. Kaya naman sa ating heart hunter na si Ellen. Ato ha, pero syempre bago ang lahat, bago mo sabihin kung sino nga ba ang napili mo sa lahat po ng mga bisita natin dito, of course si Ellen ang ating heart hunter, ang mga cupids natin, sina Mark and Joffrey, makakatanggap po kayo ng Sulit TV. Maraming salamat! Ayan, okay, ready na ba? Ready na ang ating heart hunter, Ellen. Yes. Sino nga ba ang iyong napili? Sa dalawa po, may parang pumuho talaga ng memories. Uy, bakit naman ganon? May pumukaw? Na yes po. Oo, bakit sa tingin mo siya ang pumukaw? Wag mo muna sasabihin kung sino. Watching you like Mona Lisa. Parang gano'n. Oh my God! Bakit kayo ganyan? Okay, and then? Tapos feeling ko consistent naman yung mga sasabihin niya, yung mga gagawin niya. So nararamdaman mo na, ay, consistent to pagka mas nakilala ko tong tao na to. Ganon. So parang naging at ease yung pakiramdam mo sa kanya. Kasi parang mararamdaman mo siya agad sa isang tao pag magaan yung loob mo sa kanya. Unang kita mo pa lang sa kanya, magaan agad yung loob mo. So feeling mo, match mo talaga siya? Feeling ko naman po. Ayan! Ako, eto na. Sino kaya ang napili ng ating heart hunter? Ellen, sige. Sino ba ang kamatch mo? Si Cupid number 2. Cupid number 2, si Joffrey! Oy, 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 oy! Grabe naman! Oh, anong say mo doon, Mark? Masaya ako para sa inyong dalawa. Bakit parang mananapa ka? Masaya ba talaga? Okay lang po. Alam ko naman na mabait si Joffrey. Saka bagay naman po sila. So tanggapin mo na lang na hindi kayo bagay, gano'n? Tanggapin na lang natin. But anyway, maraming salamat sa iyo, Mark, ha? Ayan. Thank you so much. And of course, Joffrey, ano bang masasabi mo? Ikaw ang pinili niya, ha? Anong message mo kay Ellen? Ellen, wag kang mag-alala. I won't pressure you. We can take it slowly. And I assure you naman na totoo yung feelings ko sa'yo and I prove it. Ay, ipuprove daw niya, Ellen. Anong message mo kay Joffrey? Ayun, Joffrey, sana kung ano ka ngayon, ganun ka rin hanggang dulo. Tsaka, thank you dun sa song mo kasi isa yun sa favorite ko. Na parang watching you like Mona Lisa, parang kasi yun, loving you in the distance. Parang kahit malayo ka, dapat ako pa rin, ganun. Thank you so much and congratulations sa iyo, Joffrey. Ikaw ang napili ng ating heart hunter for today na si Ellen. Grabe naman talagang masasabi nating perfect match. O diba, nako, sana nag-enjoy po kayo sa ating episode ngayong araw, mga ka-matchmade. Nako, next week, sino naman kaya ang ating magiging bisita at makakasama? Alam niyo naman dito sa Matchmade, hindi tayo titigilan na makahanap kayo ng the one. Ang mga lonely hearts ninyo, akong bahala. Sagot ko na yan. Oo, dahil nga dito sa Matchmade, for sure, mahahanap mo
ang the one. Bawal ang lonely, bawal ang sad. Fun, fun, fun at kulitan at mahahanap mo ang inspirasyon mo. Dito lamang yan sa Matchmade na kasama nyo nga, DJ Anna Ramsey. I love you so much!